Sa isang liblib na baryo sa Visayas, may isang matandang babae na ang pangalan ay Aling Sela. Bihirang lumabas ng bahay. Sabi ng mga bata, siya raw ay aswang, pero walang makapagpatunay. Puro haka-haka lang. Isang gabi, dumating ang isang malakas na bagyo, kumukulog. Kumikidlat, halos liparin ng hangin ang mga bubong. Sa gitna ng dilim, may narinig si Mang Lando, iyak ng sanggol, mula sa likod ng kanilang bahay. Labis siyang nagtaka. Walang sanggol sa kanilang paligid. Lumabas siya, dala ang lampara. Sinundan ang tunog. Sa ilalim ng punong saging, nakita niya si Aling Sela. Nakaluhod. Tila may sinisimsim sa isang bagay. Nilapitan niya ito. At doon niya nakita isang tupa, duguan. Kagat-kagat ni Aling Sela ang leeg nito. Napaatras si Mang Lando. Gulat na gulat. Pero bago siya nakaalis, tumigil si Aling Sela. Tumingin sa kanya. Pulang-pula ang mga mata. Hindi mo ito dapat makita. Sabay lipad, pataas ng puno. Tila isang malaking paniki. Tumakbo si Mang Lando pa uwi. Nanginginig. Takot na takot. Kinaumagahan, ikinuwento niya ang nakita. Pero wala na si Aling Sela. Ang bahay nito, abandonado. Puno ng tuyong dahon. Walang makapagsabi kung saan siya nagtungo. Mula noon, tuwing gabi ng bagyo, may naririnig pa rin iyak ng sanggol sa gubat. Pero walang nangahas na lumapit. Sabi nila, si Aling Sela raw patuloy na naghahanap ng susunod niyang biktima. Kaya sa baryong iyon, kapag may unos, sinisigurado ng mga tao na sarado ang mga bintana, nakasindi ang mga kandila at tahimik ang lahat. Baka kasi may aswang na dumaan.